May hindi kilalang nilikha ang bigla na lang bumutil sa leeg ni Boy Peklat. Sa bilis ng pangyayari hindi na nagawa pang salagin ni Boy Peklat ang patalim na tumungo sa kanyang leeg. Bago pa man ito pumunta sa kabilang buhay, tinignan niya muna ang nilalang. Habang nakatingin siya sa lalaking nagtatago sa dilim. Sinabi nito na dapat nang mamatay ang tanga na tulad ni Desera. Ang katulad niya na may galis sa muka ay hindi na kailangan ng first species. Matapos magsalita ng lalaki sa dilim, makikita ang mabilis na pagbulwak ng dugo sa leeg ni Boy Peklat. At hindi na nga nagtagal, sumubsob na ito na nagpapahiwatig na lumisan na ang kaluluwa sa katawan lupa niya. Dahil sa pagprotekta niya kay Rockdale at sa pamilyang Ventrek naging kapalit ang buhay niya. Tinanggi niya ang pagkakadawat ng Ventrek pero ang nadiin sa nangyari ay ang grupo ng first species kaya naman sinuklian ng grupo ang ginawa ni Boy Peklat. Dumako naman tayo sa mansyon ng pamilyang Ventrek. Makikita ang pagdating ni Rockdale sa mansyon ng Ventrek, kasama nito ang kanyang ama na parehas niyang mukhang tuko. Makikita naman ang galit na mukha ni Adelia nang makita ang tuko. Nang maramdaman ni Rockdale ang galit na babae humingi na agad ito ng paumanhin sa kanyang nagawa. Kasunod din ang kanyang ama na yumuko, simbolo din ang paghingi nito ng paumanhin sa nagawa ng kanyang anak. Tinanong naman ni Adelia kung ano ang magagawa pa ng paghingi nito ng paumanhin para maayos ang nagawa nitong kasalanan. Dagdag pa nito kung ano ang nagtulak sa isang tuko na gumawa ng masamang gawain. Ganun ba talaga kagusto nito na ipadala kay San Pedro ang nagngangalang Johio? Mabilis naman tumugon si Rockdale sa katanungan ng babae. Na gusto niyang gawin ang ganun bagay sa mga taong nang mamaliit sa pamilyang Ventrek. Hindi naman nagustuhan ng babae ang sinabi ni Rockdale. Kaya pinaramdam niya sa mag-amang tuko sa kanyang harap, na kahit anumang oras na gustuhin niya na patayin sila ay wala silang magagawa. Dahil naman sa labis na takot, hindi na nakapagsalita ang tuko. Kaya naman napatayo si Adelia at dahan-dahan lumalapit ang babae kay Rockdale habang sinasabi na kumilos lang ito na ayon lang sa gusto niya. Patanong pa nitong sinabi. Kung dahil ba binastos ang pamilyang Ventrek kaya ito nagagalit si Rockdale dahil nasaktan ang pride nito dahil hindi nasunod ang nais niyang pagawa sa nilalang na tinatawag na Johio. Dahil sa hindi pagsagot sa kanyang katanungan at para mas mapaintindi sa isang bobo ang ginawa nitong katangahan. Kaya mas lumapit siya kay Rockdale para sabihin na ang katulad niya ang sumisira sa pangalan ng pamilyang Ventrek. Nang marinig niya ang sinabi ni Adelia, lubos nitong naunawaan ang mangyayari sa kanya. Kaya nagmamadali itong humingi ng kapatawaran. Kasabay na din ang mabilisan pagluhod nito at lungkot-lungkutan nitong sinabi na gagawin niya ang lahat para mabalik ang magandang pangalan ng pamilya Ventrek. Nasabi naman ni Adelia na wala nang dapat pang ayusin si Rockdale. Dahil ang dapat na lang ayusin ay ang pagpapatalsik sa kanya bilang Ventrek. To the rescue naman ang ama ni Tuko. Kinwestiyon nito ang kanilang family head sa magalang na paraan. Na hindi patas ang binigay na parusa sa kanyang anak dahil natukso lang itong gumawa ng hindi maganda dahil sa ginawang pambabastos sa kanya ni Johio. Sa ginawang palusot ng ama ni Rockdale. Kaya natanong ito ni Adelia, kung gusto din bang matanggal sa kanilang pamilya ang ama ni Rockdale para samahan ang butihin niyang anak. Sa magandang sinabi ng babae kaya hindi naman nakakibo pa ang ama ni Rockdale at nagmistulan na lang itong statwa. Iniisip ni Adelia kung ano bang dapat maging parusa ni Rockdale. Tanggalin sa pamilya o patayin ito at ilibing na lang sa bakuran para hindi na makagawa pa ng problema. Pero napagtanto ng babae na kung gagawin man niya ang isa sa kanyang naiisip, mas lalo lang mapapatunayan na si Rockdale ang totoong utak sa nangyaring pagtatangkang pagpatay sa estudyante ng Valhalla na lalong makakasira sa pangalan ng pamilya. Pinapakita naman na nananatili lang na nakaluhod ang tuko habang sinasabi nito na patawarin siya at hindi nagagawa ng kasalanan na makakasira sa pangalan ng pamilya. Sinabi naman ni Adelia na pansamantala munang hindi aalisin sa pamilya si Rockdale. Kaya bumalik na ito sa Valhalla at huwag nang gagawa pa ng gulo. Habang siya naman ang kakausap sa nagngangalang Johyuk para bigyan ito ng konting ayuda para makumbinsi na lang itong makipag-ayos. Lubos naman nagpapasalamat si Rockdale Tuko sa naging pasya ng kanilang leader. Matapos niyang magpasalamat, agad na din silang sinabihan ni Adelia na magsilayas na. Matapos ang kanilang pakikipag-usap kay Adelia,
Lumabas ng maangas ang lakad ng mag-amang Tuko. Nagbigay ng payo ang ama ni Rockdale na wag na munang gagawa ng kalokohan at umiwas ito sa gulo. Mayabang naman sumagot ang Tuko at sinabi niya ng dahil sa nangyari ngayon. Kaya mas lalo pa siyang nagalit kay Jo-hyuk kaya wala nang makakapigil pa sa kanya na gumanti sa taong may kasalanan kung bakit nangyayari ito sa kanya. Pero gagawin niya ang planong paghihiganti sa oras na lumamig na ang sitwasyon para hindi siya ang paghihinalaan na may kasalanan sa nangyari. At pag malamig na ay doon na niya isasagawa ang plano na ipapatay si Jo-hyuk. Dagdag pa ni Rockdale kailangan niya ng tulong at suporta sa kanyang ama para maging pulido at masigurado din na magtatagumpay na ang kanyang plano. Nang makita ng ama ni Rockdale na pursigido ang kanyang anak na ituloy ang paghihiganti. Kaya naman sinabi niya na habang nananahimik si Rockdale gagawa siya ng magandang plano para mabigay ang tunay na hustisya sa kanyang anak. Lumipas naman ang ilang araw. Nagsimula ang eksena kung saan pinapaliwanag ni Instructor Kim na darating ang head leader ng pamilyang Ventrek. Dahil ang gusto nito ay personal na makausap ang naging biktima ni Desera para ipakita ang kanyang sinserong paghingi ng tawad. Nahulaan naman ni Jo-hyuk ang mangyayari kaya nasa isip ng binata na para mapagtakpan ng maayos ang ginawang kasalanan ni Rockdale. Kaya ang gagawin ng family head ay personal siyang makausap para subukan siyang utuin. Kaya naman sinabi ng binata sa instructor na hindi na siya kailangan pang kausapin ng family head ng Ventrek. Dahil siya na din ang nagsabi na wala silang kinalaman sa nangyaring insidente na kinasangkutan ng dati nilang kapamilya na si Desera. Sinabi naman ni Instructor Kim na ganon ang tamang asal para ipakita na mula sa kanilang puso ang paghingi ng tawad. At hindi naman mag-aabala pang maglakbay patungo dito ang family head kung hindi ito seryoso sa kanyang paghingi ng tawad. Sinabi pa ni Instructor Kim na siya at iba pang instructor ay hindi talaga pabor sa nangyayari dahil alam nila na si Rockdale talaga ang totoong mastermind sa nangyari. Pero dahil ang pamilyang Ventrek ang isa sa mga malaking nagbibigay ng donasyon sa Valhalla. Kaya wala silang magawa kahit gustuhin nilang alisin sa Valhalla si Rockdale ay hindi nila magagawa dahil hindi papayag ang management ng Valhalla. Napapikit na lang ang binata habang naiinis nitong iniisip na nagpapanggap lang ang family head. Pero ang totoong pakay niya ay para pagtakpan si Rockdale at muling gumanda ang tingin ng tao sa kanilang pamilya. Kaya naman nasabi na lang ng binata na kahit hindi siya interesadong makipag-usap sa tinatawag na family head ay pumapayag na lang siyang makipag-usap dahil wala naman na siyang magagawa pa. Nagulat naman si Instructor Kim sa sinabi ni Jo-hyuk at nasabi nito na parang normal na tao lang ang darating at kakausap sa kanya. Habang nag-uusap ang dalawa, makikita natin na may nilalang nakakatok sa pintuan kung saan nag-uusap ang dalawa. Nang marinig ni Instructor Kim ang katok, nasabi na lang nito na dumating na siya. Kaya papapasukin na niya ito at aalis na siya para makapag-usap ng matiwasay ang dalawa. Nang mabuksan ni Instructor ang pinto, agad matatanaw ang nakangiting si Adelia. Kasabay na din noon ay agad nang nagpaalam ang instructor at sinabi na hahayaan niya ang dalawa na mag-usap kaya sana ay i-enjoy lang nila ang magiging usapan nilang dalawa. Nang pumasok si Adelia agad itong nagtungo sa harap ng ating bida. At mabait nitong binati ang binata kasunod ang pagpapakilala nito. Matapos magpakilala ni Adelia mababakas naman sa ating bida na wala itong pakialam kung sino ang nasa harap niya. Habang maangas ang pagkakaupo ng binata ay napilitan na lang din itong bumati sa babae at sinabi na nagagalak itong makilala si Adelia. Hindi naman na nagpaligoy-ligoy pa si Adelia at agad nang sinabi na kahit na matagal nang hindi kabilang sa kanilang pamilya si Desera, kailangan pa rin niyang humingi ng dispensa sa ginawa nitong hindi maganda. Kaya naman mabilis itong yumuko sa binata na nagpapahiwatig ng kanyang paghingi ng paumanhin sa nangyari. Sinabi naman ng ating bida na kung matagal nang naalis sa kanilang pamilya si Desera, kaya wala nang dapat pang ihingi ng paumanhin si Adelia. Dagdag pa nito wala din naman nagawa sa kanya si Desera at binalasa niya lang ito ng walang kahirap-hirap. Sinabi naman ni Adelia na nalaman nito ang panggugulo na ginagawa ni Rockdale sa binata. May halong yabang naman na sinabi ni Jo-hyuk na hindi naman niya binibigyan ng pansin ang ginagawa ni Rockdale Tuko. Pero meron itong ginawa na isang kalokohan na hindi naman nagbigay ng problema sa kanya.
Dagdag pa nito, hindi naman na dapat pang pag-usapan ang mga basura na tulad ni Rockdale at ikaw na din ang nagsabi na walang kinalaman si Rockdale sa nangyari. Kaya wala nang dapat pag-usapan pa na tungkol sa kanya. Nagkukunwari naman si Adelia na nakangiti ito sa mga sinabi ni Jo Hyuk. Dahil tingin niya sa mga sinabi ng binata ay puro yabang lang. At para hindi na din tumagal pa ang walang kabuluhan na usapan. Kaya naman diretsahan niya nang sinabi na ang totoong pakay niya sa binata, kaya kinausap niya ito ay tungkol sa binigay nitong statement sa mga reporter at media. Hihilingin lang sana niya kay Jo Hyuk kung maaari din itong magbigay ng statement para matapos na ang kumakalat na balita tungkol sa kanilang pamilya. Dagdag pa nito, kung sakaling tutulungan sila ng binata ay hindi lamang ito maliligo sa pera. Ibibigay niya din ang buong suporta para maging scholar siya ng Valhalla hanggang sa makagraduate ang binata. At hindi lang dun natatapos ang ibibigay na tulong sa kanya. Dahil sa oras na ito ay makagraduate sa Valhalla. Diretso niya itong ipapasok sa kilalang guild na hawak ng kanilang pamilya para tuluyan na itong maging matagumpay na hunter. Napangiti na lang ang ating bida sa mga narinig nitong pang-uuto ng babae sa kanya. Kaya para magising sa katotohanan ang babae, sinabi ni Jo Hyuk na hindi niya kailangan ang kahit anong uri ng ayuda na ibibigay ni Adelia. Dahil ang tunay na gusto ng ating bida ang paglubog ng pamilyang Ventrek. Dagdag pa ng binata na dahil sa mga basurang mga nilalang na bumabaliwala sa katotohanan ang kinaiinisan nito. Kaya naman gusto niyang ipalasap sa pamilyang Ventrek ang munting regalo na pinamudmud niya sa kanila. Para mas maramdaman nila ang kanilang kasalanan sa pagprotekta sa tuko at pagtatakip ng katotohanan. Hindi naman na nakapagtimpi pa si Adelia, kaya lubusan na itong nagalit kay Jo Hyuk. Kaya habang lumalabas ang malakas na aura, sinasabi nito na mukhang hindi siya kilala ng binata na nasa kanyang harapan at gusto ata nitong mabutas ang kanyang bungo. Nang makita ng ating bida ang aura ng galit na Adelia, kahit konti ay hindi ito nagbigay ng takot sa binata, sa halip ay natatawa pa nitong sinabi na tapos na ang pagpapanggap ng babae na mabuti siyang tao. Pang-aasar pa nitong sinabi, napakahirap sigurong itago ang totoong ugali. Paliwanag naman ni Adelia na kaya siya nagpunta ng Valhalla para ayusin ang nangyaring pagdawit sa kanilang pangalan. Hindi niya nais gumawa ng gulo at pumatay ng estudyante, dahil ang gusto niya lang sana ay magkaroon ng maayos na usapan at matapos na ang problema. Pero dahil sa kayab-angan at pang-aasar na ginagawa sa kanya ng binata, kaya ang nais na nitong ibigay na ayuda sa binata ay ang pagtapos sa maganda at inosenteng buhay ng ating bida. Labis naman ang naramdaman tuwa nang marinig nito na gusto siyang paslangin ng babae. Kaya sinabihan niya si Adelia na maaari niyang subukang gawin ang naiisip nitong gawin. Dagdag pa ng binata na may mga nilalang talaga na masyadong mataas ang tingin sa sarili na sa oras na hindi nasusunod ang kanilang kagustuhan. Palagi ang sunod na mangyayari ay papaslangin nila ang hindi sumusunod sa kanilang kagustuhan. Labis naman ang nadaramang galit ni Adelia sa mga sinasabi ng ating bida. Pero bago pa man magsimulang umatake ang babae, nagbigay na ng konting babala ang ating bida na kahit anong gawin ng babae sa kanyang harapan ay wala itong magagawa sa kanya at hindi siya kayang patayin ng mahinang nilalang. Nang marinig ni Adelia ang sinabi ng binata, napagtanto niya na masyadong kampante at kalmado lang itong nakatingin sa kanya kahit nakalabas na ang malakas niyang aura. Dahil may kutob siya na hindi magiging maganda ang mangyayari. Kaya nagpigil na lang muna ito sa kanyang kagustuhan na bawian ng buhay ang hambog na binata. Kasunod ang pagsasabi na sa susunod na pagkikita nila ay sisiguraduhin niya na pagsisisihan ni Jo Hyuk ang naging desisyon nito ngayon. Nang matapos ang kanilang usapan at nakaalis na ang babae, kinausap naman ni Jo Hyuk ang nakikinig na si Borche. Alam ng binata na tsismoso si Borche, kaya naman maangas niyang sinabi na walang nagawa sa kanya yung babae at umalis na lang ito na may dalang galit sa puso. Sumagot naman ang nagbabait-baita na si Borche, na hindi naman sa sumasalungat ito sa ginawa ng binata. Pero natanong niya kung bakit kailangan pang gawin ni Jo Hyuk ang ganun bagay at pahabain ang usapan kung pwede naman na niyang agad na pugutin ang ulo nito. Nasabi naman ng binata na sobrang hindi niya gusto ang mga ganoong uri ng nilalang na ang gusto palagi ay sinasamba sila at sinusunod ang nais ng mga ito. Pabiro pang sinabi ng binata na dahil parehas ang pag-uugali ni Borche at Adelia kaya naman malapit niya na din paslangin si Borche.
Bigla naman bumait si Borche at magalang nitong sinabi na pinalaki siya ng maayos ng kanyang magulang at edukado niyang kinakausap si Jo-hyuk para iparamdam dito ang kabutihan ng kanyang puso. Hindi naman na sumagot ang binata at mabilis itong tumayo. Kasabay ang pagsasabi na kailangan na niyang mag-training. Dumako na nga ang eksena kung saan makikita natin ang lugar kung saan nagsasanay ang ating bida. Makikita ang binatilyo na naglalakad patungo sa training ground ng Valhalla. Nang biglang mapansin ni Jo-hyuk si Aaron na may kausap na ulupong. Dito nga pinapakita ang pag-uusap ni Aaron at ang kanyang kuya na si Jin Ulupong. Habang tahimik na nakikinig si Aaron. Sinasabi ni Ulupong na mas maganda kung hindi na tumuloy si Aaron sa gaganaping test sa kanilang pamilya. Kahit anong pagsasanay ang gawin nito sa Valhalla ay hindi nito magagawang matalo ang katulad niya na malayo ang antas ng lakas sa dalaga. Kaya naman kung hindi natutuloy sa magiging test ng pamilya nila, tutulungan niya ito na manatili sa kanilang pamilya. Para maiwasan na din itong mapahiya ng lubusan sa darating na test kaya mas mabuti nang sumuko na ito ngayon pa lang. Galit naman na sinabi ni Aaron na mukhang hindi pa rin nauunawaan ng tungaw. Nagulantang naman si Ulupong sa kanyang narinig kaya tinatanong nito kung sino ang sinasabihan ni Aaron ng tungaw. Bigla naman pumasok sa eksena ang ating bida para ipagtanggol ang dalaga. Sinabi nito na ikaw na isang tungaw ay walang karapatan pigilan si Aaron na tahakin niya ang landas na napili niyang gawin. Nagtatakang nasabi ni Ulupong na kung sino naman itong mukhang tanga na bigla na lang pumapasok sa usapan ng iba. Wala naman paki ang ating bida sa tanong ni Ulupong at nasabi na may basurang nilalang na naman na pinipilit ipagawa ang gusto nila sa ibang tao. Pagbabanta pa ni Jo-hyuk na kung wala naman ang magandang sasabihin pa ang Ulupong ay mas magandang umalis na ito sa Valhalla. Kasunod ang pagtatanong kay Aaron kung sang-ayon din ba ang dalaga sa kanyang sinabi. Hindi naman nagsalita ang dalaga at nagpakyut na lang ito sa ating bida. Dahil hindi naman makakagawa ng kalokohan si Ulupong sa loob ng Valhalla. Kaya wala na itong nagawa pa at nag-iwan na lang ng mensahe kay Aaron na magkita na lang sila sa gaganapin test. Matapos ng kanyang sinabi ay tuluyan na ngang naglakad ang Ulupong paalis ng Valhalla. Agad naman nagpasalamat ang dalagita sa ginawang tulong sa kanya ni Jo-hyuk. Malumanay na sinagot ng binata ang dalaga na mag-training na lang sila at wag nang isipin ang nangyari ngayon. Pero bago pa man sila magtungo ng training ground ng Valhalla, nasabi ni Aaron na noong tinatanong siya kung tama bang paalisan na ang Ulupong. Hindi siya nakasagot sa tanong dahil hindi pagpapaalis ang gusto niyang gawin kundi iumpog muna ang ulo ni Ulupong sa pader bago ito palayasin. Nasabi naman niya sa kanyang isipan na katulad ng kanyang inaasahan sa dalaga na parehas silang may saltik sa utak. At matapos na maisip yun kay Aaron ay muli niyang inaya ang dalaga na magtungo na sa training ground ng Valhalla. Dahil lubos na magiging mahirap ang training nila kaya hindi na dapat sila mag-aksaya pa ng oras. Lumipas naman ang ilang araw. Nagtungo na ang eksena sa lugar na malapit sa bundok ng Shihong. Pinapakita naman ang ating bida na naghahanap ng mga nawawalang talaan ng kanyang nakaraan. Nagtanong naman si Borche kung malapit ba sa lugar ang hinahanap ng binata. Nagtataka din na nasabi nito na bakit kailangan pa magpakahirap ng binata na maghanap ng kung ano-anong bagay kung marami ng mana stone at relics na nakatago sa kanyang bodega. Sinagot naman ni Jo-hyuk ang tanong ni Borche na kung susundan niya ang lahat ng talaan. Baka may makuha siyang magandang bagay na mas lalong magpapabilis sa kanyang paglakas. Na magiging dahilan para malagpasan pa niya ang dati niyang lakas sa nakaraang 300 taon. Samantala sa lugar ng pamilyang Choi, pinapakita ang maraming mga reporter na gustong masaksihan ang gaganaping test ng pamilyang Choi. Dahil ang magwawagi sa nasabing test ang tatanghaling susunod na leader ng pamilyang Choi. Dito nga ay pinapaliwanag na ang makakapasa sa nasabing test ang kikilalanin na susunod na leader ng kanilang pamilya. Ang magiging final test ay hanapin ang espada na nakatago sa kabundukan. Ang nilalang na makakahanap at makakapagdala ng espada sa kanya ang tatanghaling panalo. At ang tanging pinagbabawal sa test ang pagpatay sa ibang kalahok. Kung inyo nang naiintindihan ay maaari na kayong magsimula. Mabilis na kumilos si Aaron patungo sa kabundukan. Habang si Ulupong ay kampante at iniisip na mas maganda na magmadali si Aaron na hanapin ang espada.
Dahil sa oras na mahanap ni Aaron ang espada tsaka niya gagawin ang plano. Makikita ang nakaraang nangyari na paglisa ni Ulupong sa Valhalla. Kasunod ang pagsagot sa tumatawag sa kanyang cellphone. Pinapakita ang hindi pa kilalang nilalang na kumakausap kay Ulupong at hinahanap nito ang espada. Nasabi naman ni Jean na dahil ayaw umatras ng kanyang makakalaban. Kaya kailangan pa niyang makuha ang espada sa gaganapin na test. Pagbabantang sinabi ng nilalang na kailangan ng magmadali ni Jean na makuha ang espada dahil nauubos na ang kanyang pasensya. Humingi naman ng paumanhin ang Ulupong dahil sa nangyari. At pinaalala na din ito ang pinangako ng nilalang sa kanya. Na agad naman sumagot ang hindi pa kilalang nilalang na tinutupad niya ang kanyang sinasabi at ang naging usapan nila ay sa harap mismo ng Constellation. Kaya hindi na maaari pang baguhin at sirain ang naging usapan. Bumalik sa kasalukuyan matapos niyang maalala ang nangyaring pag-uusap nila ng hindi pa kilalang nilalang. Ito na ang oras na inaantay niya at ito na din ang huling pagkakataon na binigay sa kanya ng nilalang. Kaya kailangan niya itong matapos sa mabilis na paraan. Pinapakita na ang dalaga na naghahanap ng bakas ng espada. Dahil wala itong makitang kahit konting palatandaan. Kaya ginamit na niya ang kanyang magic para maramdaman ang lokasyon ng espada. Hindi naman nagtagal na tukoy niya din agad ang lokasyon ng espada. At naramdaman niya din ang papalapit na Ulupong sa kanyang direksyon. Kaya naman mabilis na siyang tumayo kasabay ang paghawak sa kanyang dalang espada para maghanda sa panganib na maaring mangyari. Hindi naman nagtagal ay lumitaw na sa kanyang harapan ang Ulupong. Nasabi naman ito na may kakayahan na pala ang dalaga gumamit ng magic para matukoy ang lokasyon ng espada. Natanong din ito kung sino ang nagturo sa dalaga ng ganoong uri ng kakayahan. Hindi naman na ito nilihim ng dalaga kaya proud niyang sinabi na si Jo-hyuk ang nagturo sa kanya. Kaya naman nagbalik tanaw ang dalagita noong araw na siya ay tinuruan ni Jo-hyuk. Dito nga pinapaliwanag ng ating bida ang tungkol sa magic control. Sinasabi din ito na dahil alam ni Aaron ang basic sa paggamit ng magic at ang basic na tinutukoy ng bida ay yung nakakapaglabas ng kuryente ang dalaga. Dahil nakatingin lang ang dalaga at halatang wala itong idea tungkol sa magic. Kaya natanong ito ng ating bida kung hindi ba tinuro sa kanya ng kanilang pamilya ang tungkol sa magic. Hindi naman nakasagot ang dalaga sa naging katanungan sa kanya. Agad naman napansin ng binata ang biglaang paglungkot ng mukha ni Aaron kaya binago na niya ang usapan. Na makinig ng mabuti ang dalaga dahil sisimulan na niya itong turuan. Dito na nga nagsimula ang ating bida na turuan ang dalaga. Makikita natin ang dahan-dahan na kukuha ni Aaron ang tinuturo sa kanya ng binata. Kaya naman matapos ang pagtuturo na ikalat sa buong katawan ng dalaga ang magic. Sinabi naman ng ating bida na subukan pakiramdaman ang magic sa kanyang paligid. Nang sinubukan ni Aaron na pakiramdaman ang magic na malapit sa kanya. Bumungad dito ang malakas at umaapaw na kapangyarihan ng ating bida. Nalubos niyang kinagulat at nagbigay sa kanya ng takot kaya nasira ang kanyang konsentrasyon. Natanong naman ito ng ating bida kung meron itong nakitang magic aura sa kanyang paligid. Na agad naman sinagot ng dalaga na nakita niya ang magic aura na nakapaligid sa ating bida. Pinaliwanag nito sa dalaga na kung kanina magic control ang tinuro niya. Ito naman ngayon ang magic sense na maaari niyang maramdaman ang magic ng isang bagay at tao sa paligid niya na meron magic. Dagdag pa nito na kailangan niya ma-perfect ang paggamit ng magic sense. Para maaari na din niya maramdaman ang isang sandata na nababalot ng magic power at kahit nasa malayo pa ang dalaga makikita niya din ng malinaw ang itsura ng sandata na nilagyan ng magic. Paalala pa ng binata sa dalaga na ayan muna ang kanyang ituturo kay Aaron dahil kailangan ito matutunan ng husto ang magic control at magic sense. May halong kilig at saya ang naramdaman ng dalaga dahil hindi nito inaakala na tuturuan siya ng tungkol sa magic. Dahil ang lagi lang pakiusap ng dalaga simula umpisa ay turuan siya sa espada. Sa wakas natapos na ang magandang alaala ng dalaga at binalik na ang eksena kung saan ay magkaharap na sila ng Ulupong. Dito ay kakatapos lang masabi ng dalaga na si Jo-hyuk ang nagtuturo sa kanya. Nang maalala ng Ulupong ang ating bida agad nitong sinabi kay Aaron na may talento pala ang mukhang tipaklong. Akala niya na ang talento lang ng binata ay pumasok sa usapan ng iba at magpalayas ng kung sino.
Dagdag pa nito na hindi halata na may alam sa magic ang mukhang tanga. Matapos marinig ni Aaron ang hindi magagandang salita na sinambit ng ulupong sa ating bida. Napuno ito ng galit at dahil pinipintasan din ang lalaking unang nagpatibok ng kanyang puso. Kaya nasabi tuloy ng dalaga na magaling at malakas sa kanya si Jo-hyuk. May utak din ito, hindi katulad niya na display lang ang ulo. Sinabi naman ni Jin Ulupong na wala na siyang oras para makipag-usap. Kaya nang dinukot nito ang kanyang espada. Agad itong sumugod kay Aaron gamit ang kanyang sword style na dash and slash. Na wala namang kalatoy-latoy na sinanggalang ni Aaron. Hindi naman inaasahan ni Jin Ulupong na nasalag ng dalagita ang kanyang atake. At dahan-dahan niya din naramdaman na natutulak siya ni Aaron. Habang nakatingin siya kay Aaron, nasasabi niya na kung paano lumakas ng mabilis ang insekto sa kanyang harapan. At hindi na nga nagtagal ang salpukan ng kanilang espada dahil malakas siyang pinabalik ng dalaga kung saan siya unang nakatayo. Napapaisip naman ito kung anong nangyayari. Habang ang dalaga ay naglalakad patungo sa kanya. Makikita ang kagustuhan nito na tagpasin ang ulupong sa kanyang harapan. Paki-like ng ating video kung nagustuhan nyo ang aking recap. Pwede din kayong mag-iwan ng comment kung may nais pa kayong mabigyan ng seryosong recap. Pindutin nyo na din ang subscribe button pati na din ang kalembang para mauuna kayo sa mga ilalabas kong mga recap.